For this video mga boss, gumawa ako ng concrete baluster kasi may nag-order sa akin. Ito palang in-order na baluster mga boss, wala tong hulmahan kaya gagawan ko ng hulmahan. Yung ginawa ko pala dito mga boss, gumuhit muna ako ng design sa gagawin kong baluster. Pagkatapos ko na drawing yung hulmahan mga boss, kinupit ko naman kasi ipapattern ko pa sa plain sheet para gagawin kong hulmahan. Pagkatapos pala nagawa yung hulmahan mga boss, gumawa muna ako ng pundasyon para sa gagawin kong baluster. Yung ginamit ko pala dito na bakal mga boss, 10mm. At ang ratio ng halo ko dito 1:1:1. Binistay na buhangin at simento lang yung ginamit ko dito. Makalipas na isang gabi mga boss, pagpatuyo ko dito sa pundasyon sa baluster, tinanggal ko na para simulan ko na paggawa yung baluster. Dito pala mga boss, sinimulan ko na paggawa. Yung ratio pa rin ng halo ko dito mga boss, 1:1. Binistay na buhangin at simento pa rin yung ginamit ko dito. Yung paglagay pala ng halo ko dito mga boss, para lang ako nagpalitada. Pinuruhan ko pala dito mga boss para madali lang matuyo, para mapalitadaan ko naman ulit. Pagkatapos nalagyan ko lahat ng halo mga boss, dito kinalis ko naman sa hulmahan para pagkabukas ko na to sa pawan. Kasi tanghali ko pa to nasimulan tapos hapon na. Dito pala mga boss, tinuloy ko na yung paggawa. Yung proseso pala dito mga boss, pareho lang sa paglagay ko ng halo nung una. Lagyan ng halo, puruhan, hanggang mapurma. Ito na pala yung last na paggawa ko ng baluster na order. Kasi hindi na ako gagawa ng baluster na bibilin sa akin o babayaran. Sunod siguro kung gagawa ako ng baluster for content na lang o trip ko na lang gawin. Ayaw ko na kasing gumawa ng baluster para sa iba para kumita. Hindi na kasi ito yung gusto kong hanap buhay. Matagal na talaga akong tumigil sa ganitong negosyo o pagtatrabaho. Bumalik lang naman ako sa ganitong trabaho nung may project yung papa ko na malaki tapos gusto niya matulungan ko siya. Pero hindi siya nabayaran doon sa project niya. Yun ang pinakamalaking project niya na hindi siya nabayaran. Yung project na yun aabot ng 3.5 million. Pero yung hindi pa nabayad sa kanya aabot siguro ng 1 million. Labor lang yung kontrata ng papa ko doon. Yung materialis sa may-ari ng nagpagawa. Yun ang nagpalala sa sakit ko na depression. Isang taon pa lang lumipas na wala yung ate ko. Sumunod naman yung project ng papa ko na hindi siya nabayaran. Yung project kasi na yun, marami akong sinakripisyo. Kahit yung panahon na yun, nag-aaral ako, huminto ako para doon sa project na yun. Tapos yung negosyo ko na wala pa. Meron kasi akong negosyo no na malaking sari-sari store. Para sa akin, malaking sari-sari store na yun. Kasi aabot na yung kita ng 40,000 sa isang buwan. Pinakamaliit na yun. Iniwan ko yung negosyo ko para sa project na yun. Tapos huminto pa ako sa pag-aaral. Kung hindi pa ako huminto sa pag-aaral, architect na siguro ako ngayon. Tinulungan ko kasi yung papa ko sa project na yun kasi yung mama ko na-depress rin. Tapos yung panahon na yun, yung mama ko pag dumudura may kasamang dugo. Nakuha ng mama ko yung sakit na yun dahil sa depress. Pero wala namang sakit yung mama ko na TB. Pag na-depress yung mama ko o na-stress, nagdudura siya ng dugo. Napakahirap talaga magkasakit ng depression. Hindi ko to ikwininto sa inyo mga boss para maawa kayo. Ikwininto ko lang sa inyo mga boss bakit ako nakabalik sa ganitong trabaho. Tapos sunod-sunod na yung paggawa ko nito dahil sa paggawa ko ng content. Pero wala na talaga akong plano na bumalik sa ganitong trabaho para kumita lang. Dito pala mga boss, pinakinis ko na. Ika-4 na araw ko na to sa paggawa ng baluster. Yung ginamit ko pala dito papakinis, puro simento na basa. Yan, tapos na talaga yung mga baluster na ginawa ko. Yan, tapos na talaga. I-deliver ko na to sa nag-order. Bukas, i-deliver ko to.